Asahan po ang mas malamig na panahon dahil opisyal nang nagsimula ang amihan season. Ito po mga kapuso, yung malamig at yung hangin mula sa Siberia at nag-uumpisang makaapekto sa bansa tuwing Burr months. Dahil dito, amihan ang magiging pangunahing weather system sa bansa. Binabantayan din ang low pressure area na huling namataan 90 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ay sa pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Maaring baybayin nito ang West Philippine Sea ngayong gabi pero habang palayo ng bansa, unti-unti raw tataas ang tsansa nitong maging bagyo. Umiiral din ngayon sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, easterlies at shear line. Sa datos ng Metro Weather, posible ang matitinding ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao. At may chance rin ulan sa Metro Manila bukas. Ipasusuri ng Philippine Navy kung cyanide nga ba ang nakuha sa mga mangingisdang Chino na itinaboy sa Ayungin Shoal. Ang habulan ng mga sundalo at mga mangingisda sa pagsaksi ni June Veneracion. Hey! Stop! Hey! Stop! Stop! Silita ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ang mga mangingisdang Chinese na pumasok sa Ayungin Shoal nitong Biyernes ng gabi. Pero hindi sila huminto kahit pa nakadikit ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipinong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Kaya humantong ito sa maaksyong habulan. Gamit ang itsurang tubo o stick, pilit na sinusungkit ng mga sundalo ang makina ng fishing boat para mapahinto. Sunod na pinuntirya ang galon na tila may kargang krudo o gasolina. Isa pang inflatable boat ng mga sundalo ang dumating, kaya napagitnaan ng bangka. At napahinto ang Chinese fishing boat. No illegal fishing here. No illegal entry in. Sa inspeksyon sa bangka, may kakaibang napansin ng mga sundalo. Check niyo yung mga cyanide dyan, cyanide. Yan, yung mga bote. Bote, cyanide. Nakuha sa mga Chinese ang 4 na bote ng hinihinalang cyanide na ginagamit sa iligal na pangingisda. Cyanide. Sa operator dyan, cyanide. Yan sila, in-escort to palabas natin, no? Hinatak ang fishing boat palabas ng Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Meron namataan na Chinese Coast Guard vessel sa labas ng shoal, but hindi naman siya nag-interfere whatsoever. Mayaman daw sa mga di karaniwang isda ang mga bahura sa West Philippine Sea, gaya ng Ayungin Shoal, kaya nagiging target ng illegal fishing. Ipapasuri ang nakumpiska sa mga Chinese para makumpirma kung cyanide. It's only now in recent history that may nakitang liquid to be suspected to be cyanide. Ito ay para ang isda, lalo yung mga rare na mga species na isda, ay makakatulog at nahuhuli ng buhay. So yung mga rare species, mas mahal ang market value nito. Kung tutuusin, pwede raw sanang arestuhin ng mga sundalong Pinoy ang mga mangingisdang Chinese. Pero mas minabuti nilang itaboy ang mga ito para raw hindi makompromiso ang seguridad ng BRP Sierra Madre na tumatayong outpost ng militar sa Ayungin Shoal. Kung hinuli mo yon, inapprehend mo yon, papakainin mo, iakyat mo sa barko, that was the foremost consideration. Na pag pinaakyat mo, makita lang loob ng Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake sinuspinde. Ayon sa DOJ, dahil yan sa masamang panahon at sa pag-aalboroto ng Bulkan Taal. Itutuloy raw ang paghahanap kapag gumanda ang lagay ng panahon. Nitong weekend, 4 na minor eruption ang naitala sa bulkan na nananatili sa Alert Level 1. Nagdulot yan ng ashfall sa ilang bahagi ng Agoncillo at Laurel. Mahigit 200 Pilipinong nasagip mula sa mga scam hub sa Myanmar, sinisikap mapauwi sa bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, karamihan sa kanila nakatawid na sa Thailand habang siyam ang nananatili sa Myanmar. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng embahada para sa dokumentasyon ng mga biktima. Marami sa kanila hindi raw hawak ang kanilang passport. Sa datos ng DMW, umabot na sa mahigit 1,400 Pilipino ang sinagip mula sa human trafficking.
70,000 social media posts na konektado sa illegal recruitment ang pinatanggal na ng DMW. 2 aircraft ng US Navy bumagsak sa South China Sea. Ayon sa US Pacific Fleet, nagsasagawa ng routine operations kahapon ng MH-60R Seahawk helicopter nang bumagsak ito sa di tinukoy na bahagi ng dagat. Galing ang helicopter sa aircraft carrier na USS Nimitz. Matapos ang kalahating oras, bumagsak din sa tubig ang isang Super Hornet fighter jet na galing sa parehong aircraft carrier. Nailigtas naman ang 5 crew ng mga aircraft. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Inaalam na kung sino ang kasabot sa halos 13 milyong pisong kargamento na tinangkang ipuslit mula China. Idineklarang fish balls ang laman ng mga container pero frozen chicken breast pala ang laman. Saksi, si Oscar Oida. Lubang na bahala si Senate Committee Chairman on Agriculture Francis Kiko Pangilinan sa umano'y sunod-sunod na tangkang pagpuslit sa bansa ng mga produktong agrikultura na di naligtas kainin ng tao. Ang pinakahuli sa mga naharang ng Bureau of Customs ay ang 2 40-foot container na galing China at idineklara umanong naglalaman ng 5,300 cartons ng fish balls. Pero sa pagsusuri ng mga opisyal noong September 29, lumabas sa 240 cartons lang ang totoong fish balls. At ang natitira ay mga sakong puno ng frozen chicken breasts na aabot sa halagang 12.96 million pesos. Hindi natin alam kung ito ay ligtas. Kung meron, kaya ipapatest natin sa Bureau of Animal Industry. Ligtas sa ano? Kasi kung unfit ito for human consumption, bakit pinapasok dito? Saan gagamitin ito? Siyempre pagkain yan. Nilalason ba tayo ang mamimili? Are we being poisoned deliberately by syndicates from China? Bukod sa nawawalang buwis, malaki umano ang epekto ng mga smuggled products na ito kung makakalusot sa bansa. Nakokompromiso ang ating kalusugan, nakokompromiso ang ating livestock. Ito ba merong bird flu? Dahil since 2019, banned ang pagpasok ng chicken products, chicken parts galing China dahil sa bird flu. So pag ito ay nakapasok at nalusutan, pwedeng maapektuhan ang ating poultry industry. Agad naman naglabas ng warrants of seizure at detention ang MICP District Collector laban sa mga nasabat na container alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Identified na ho namin yung may-ari at ngayon po ay nagko-conduct na ang aming intelligence group ng investigasyon para ma-identify sino pa yung mga kasabwat dito at kung may iba pang kadugtong na shipment etong mga to. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Kinilala ng DOST ang mga estudyanteng nagwagi sa iba't ibang international competition sa math at science. Patunay silang ang mga kabataang Pinoy kayang-kayang makipagsabayan sa ibang bansa para makamit ang success! Geography, Physics, Nuclear Science, Chemistry, Informatics, Astronomy and Astrophysics, Math at Biology. Ilan sa International Olympiad na sinalihan ng ilang piling estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa bansa. Ginanap mula July hanggang ngayong October sa iba't ibang bansa. Si Wins, grade 12 student mula St. Jude Catholic School. First time na makasali sa International Nuclear Science Olympiad na ginanap sa Malaysia. Gold agad ang nakuha, kaisa-isa ngayong taon para sa Pilipinas. Isang buwan daw naghanda si Wins at kanyang teammates para sa kompetisyon. Yung competition po mismo, split po siya sa theoretical at experimental. Medyo unexpected din for me, so I didn't really think na I would get a gold. Si Jerome mula sa Jubilee Christian Academy, silver medal ang nakuha para sa Mathematical Olympiad sa Queensland, Australia at bronze sa Informatics Olympiad na ginanap sa Bolivia. 3 years in a row na siyang nananalo sa parehong Olympiad. I am the first Filipino who won 3 silver medals at this International Mathematical Olympiad. I hope that I could go for a gold medal naman next year.
Kabilang sina Vince at Jerome sa binigyang parangal at pagkilala ng Department of Science and Technology sa kanilang naiuwing panalo mula sa iba't ibang international Olympiad. Hindi lamang ito one time, it went through a selection process nationwide until they reached to a point that they were selected to be our Philippine representatives. Para rin diyang Olympics ng athletics and sports. This time, it's in STEM. Patunay raw ito na kayang makipagsabayan ng Pinoy sa larangan ng STEM o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. At bilang pagkilala sa kanila, lahat ng mga nanalo o nagka-medal sa mga International Olympiad ay otomatikong scholar na ng DOST pagdating sa kolehiyo. Outright scholars din sila ng DOST, which means when they get to college, they enjoy scholarships ng DOST. Of course, as long as they get the STEM careers and they enroll in accredited schools of the DOST SEI. But automatic, meaning to say they don't have to pass exams kasi exams to, ito na yon, di ba? Sobra ng dami na pinagdaanan nilang exams. Malaking bagay raw ito para sa mga Olympiad medalist. Sina Vince at Jerome kinoconsider daw ang alok ng DOST pero sa ngayon ay iniisip muna kung saan magkukulehiyo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.